Okay mga ka-e-bike, magandang araw. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon, paano naman gumagana ang motor. Okay. Paano ba gumagana ang differential motor o hub motor sa isang e-bike, no? Medyo mahaba-haba ng konti, pero hihimayin natin para matutunan nyo para maayos. Ang huling topic natin, no, paano gumagana yung throttle, so natutunan mo na yun. Ngayon naman, motor, no? So, ang nasa harapan natin ngayon, differential motor. Merong hub motor, may mid-drive motor, so iba-iba yan. Sa ngayon, pero iisa lang naman din yung principle nila. Sa ngayon, ang ituturo ko, paano ba gumagana ang motor ng e-bike. So, anong nangyayari? So, paano nagko-command, paano siya iikot, at ang gagawin natin ngayon, hihimay-himayin natin, dahan-dahan, medyo mahaba-haba lang ng konti. Kailangan matutunan natin ito ng maayos, kaya lahat ng part tinuturo ko. No, lahat hinihimay natin simula saan ang galing hanggang sa signal. So ganun siya, medyo masalimuot ang electronics. Aray ko! Yan, ituturo natin paano ba siya gumagana, no? At sino ba siya? Ano bang parte niya sa e-bike? Dito sa whiteboard, mas mabilis natin maiintindihan, no? Kasi pag inaktwal agad natin doon, medyo baka malito kayo, maraming wire, tapos hindi nyo masundan. Dito tayo ngayon sa whiteboard. So meron tayong throttle, meron tayong controller, motor, tapos battery. Okay, pero ang ituturo natin dito, ang pinaka-main natin, paano umaandar ang motor, ha? Kasi hindi nyo marirealize kapag wala to. Okay, sa una, battery, magsusupply dito kay controller. So, ano tayo, no? Block diagram. Tapos, ito naman si controller, magsusupply ng 5 volts dito kay throttle. Ang mangyayari niyan, may signal dito. So kung nasundan nyo yung unang tutorial natin sa throttle, magigets nyo doon. Pag supply niya ng 5 volts sa throttle, ibabalik ni data papunta dito sa controller ulit. Magkakaroon ng data yan eh. Kung anong ikot mo dyan, ibibigay niya ulit sa controller pabalik. So give and take, no? Paakyat, tapos biglang pabalik ulit sa controller. Ang controller kasi, ayan ng lahat. Kumbaga, kaya nga controller, siya ang nagpo-control ng lahat. Siya yung pinaka-utak, diba? Siya ang pinaka-utak na piyesa dyan sa buong e-bike. Ngayon, pagbato ng data dito kay controller, ito naman, susupply niya si motor gamit yung phase wire o yung high tension wire, no? Tatlo yun. Tapos meron pang isa, may ano to eh, may board sa loob. Pakita ko. Ayan, ganito yung chip nya. So mga transistor. Yan. Ito yung nasa loob ni motor. Dito yan sa loob. Meron yan probe na kung saan may pinapasukan ang bawat transistor. Bawat isa may uka doon, papasok yun. Ngayon, susuplayan din ni controller ng 5 volts itong chip. No, itong board na to, itong Hall sensor effect. Itong Hall sensor effect, pag napasukan ng 5 volts yan, ito, papasukan ng 5 volts to, ang out naman yan, itong tatlo. Ito naman yung data na tinatawag. So, syempre, para gumana yung board, kailangan supplyan. Kailangan may supply, 5 volts. Para mag-operate tong tatlong to, ilalabas niya pabalik naman kay controller ulit. So, ganun gumagana. No? From battery, supply kasi to eh. Ito yung pinaka-source eh. Hindi natin pwedeng hindi isama to para ma-realize nyo, no? From battery,
So, kung ang supply nyo naman ay 48 o kaya 60 volts o 72, dito galing, magta-travel yan papunta kay controller. Si controller naman, magre-regulate. So, may regulator yan ng 5 volts papunta sa throttle. Hindi pwedeng 60 volts papasok sa throttle, sira yun. Kaya ang mangyayari dyan, si controller meron niyang sariling regulator para umangat dito sa throttle. 5 volts lang. Okay na filter niya na yon, na-regulate niya na ng 5 volts. Tapos may data yan. After supply yan, may data i-receive si controller kasi pumiga ka na. Pag receive ni controller, ngayon siya naman nitong bato sa phase wire. Pag bato niya sa phase wire, magkakaroon ng supply. Pag nagkaroon ng supply ito, susuplayan din ni controller yung chip o itong Hall sensor effect. No, sinuplayan niya yung high tension wire, sinuplayan niya rin yung board para gumana, at yung board naman, ang ano naman ito, ang trabaho naman ito, nare-receive niya bawat dumadaan sa kanya na permanent magnet. Lahat ng magnet na yun na dumadaan sa kanya, alternate nare-receive nila. Ngayon, ibabato naman ng mga transistor na to dito kay controller. Ganun ang ganun yung cycle. At pag may nasira lang isa dito, mare-receive yun ni controller. Dahilan para huminto ang buong system. Hindi naman mamamatay, kumbaga hindi naman magpa-blackout, no. Kumbaga yung dashboard mo may power pa din, pero once na may masira ditong isa, automatic ikakat agad di controller na, oh motor, wag kang tumakbo, no. Oh motor, wag kang tumakbo kasi may isira yung isa sa chip mo. Ganon, o may isa sa mga transistor mo. Ganon umiikot o pinapagana ang isang motor. Okay? So ulitin natin, from supply, from source, magkakaroon ng panibagong source dito ng supply kasi i-regulate nyo nga yung 60 volts to 5 volts para sa throttle. Bilang tao, tayo ngayon yung magto-throttle at magkakaroon ng data. Pagbato rito sa controller, magbibigay ngayon si controller ng voltage dito via ano to, itong high tension wire natin, no, phase wire. Bibigyan niya rin ng 5, di ba? Binigyan niya ng 5 volts yung throttle. Bibigyan niya rin ng 5 volts tong board na to para gumana lahat ng Hall sensor effect. Ngayon, bawat dumadaan ng magnet, madedetect niya yun. Kung may isang nasira, automatic ikakat ni controller itong motor na wag umandar. Kahit anong throttle mo, kahit normal voltage to, once na may problema dito sa transistor, ay hindi siya gagana itong motor, no? Kailangan continuous operating, ganon ang ganon. Ayos dapat to, at stable ang binibigay niyang supply, 60 volts. So, malaki ang ginagampanan ni controller dito. Siya halos ang dinadaanan, no? Para umandar si controller, sarili niya, yung motor, at syempre, yung throttle. Ngayon, sa actual, paano mo naman masasabi na sira ang isang motor? So, marami tayong aparato na pwedeng gamitin, no? Unang-una, multimeter. Meron din naman bolang kristal, e-bike tester, e-bike motor and controller tester. So, turo natin to parehas. Dito muna tayo sa digital. Set natin siya ng DC. Okay, ang tanong, naka-on po ba yung e-bike o hindi? So, kung magkakas tayo, dapat naka-on. Meron din off power, no? Meron din naka-on yung power. Pero para sa akin, mas madali na may power dapat. Power, dito. Ito yung actual niya. Ito yung papuntang motor. Ito. Tapos ito. Itong buong wire na to. Yan. Yan. Papuntang motor yan.
Ano bang meron sa wire na to? Dito nyo makikita yung mga maliliit na wire, maninipis. Ang meron naman dito, yung supply, papuntang board to papuntang ano to, hall sensor. Itong black and red, supply. To, 5 volts yan. Ito naman, data. Ito yung transistor na magre-receive, papunta naman dito yan sa ano magbibigay ito ng data papunta ang controller. Okay, ano pa, itong matataba naman na to, na parehas lang na itong kulay na to. Itong matataba na to, ito yung tinatawag na phase terminal. So blue, green, yellow. So dito rin ganun din. Okay, kasi may mga power MOSFET yan dito na nagko-control dito sa motor din natin. Okay, so dito tayo, gawin natin, tutusukan natin ng tester dito. Etong positive, negative, doon mo din ito itutusok. Ito, ganyan. Okay, so ilalagay ko muna siya. So once na ilagay na natin yan, nakaganyan na siya, meron tayong marireceive dito na 4.3 volts. So, may 4.3 volts. Tapos itong red, ito lang yung ililipat mo dito sa mga kulay na to. Itong tatlo na to. Yung black, iiwan mo yan dyan. Ito ang palipat-lipat sa yellow, green, blue. Okay, so gagawin natin iwan natin itong blue at itong black. Yung red na gagalawin, lalagay muna natin siya dito sa yellow. Naka-on yung e-bike naka-on. Ngayon, may marireceive ka na, zero, halos wala. Pero hindi ibig sabihin sira na yung motor. So with power tayo, no? Ngayon, iikutin mo yung gulong. Siyempre nakakabit yan, di ba? Nakakabit sa e-bike mo yung makina. Ito kasi iikutin ko na lang to. Pero siyempre yung gulong, yun ang gulong ang iikot mo. Huwag mo nang tatanggalin, ha? Nakakabit na yun. Yung gulong ang iikot mo. So let's say yung gulong na yung iniikot ko, no? Kahit alin man doon, basta ihang mo. Pag iniikot natin, dapat pabago-bago to yung voltage. Dahil pag hindi siya pabago-bago, kunyari ang nakalagay sa kanya 0 volts o kaya steady lang siya sa 3 volts, sira yung hall sensor. Yung buong board na papalitan, hindi na pa isa-isa. Okay, ikot natin. Dapat mag-iba-iba siya. Sa yellow tayo nakatap. Gamit pa 5, nag 4, iba-iba, 3, yan. Ililipat nyo ulit. Pag ganun, ayos yun. Lipat natin sa gitna. Sa green. Iba-iba yung volts, no? Pag ganyan, ibig sabihin nakaka-detect yung transistor o yung sensor na may magnet, may permanent magnet na dumadaan sa kanya. Next, sa blue. Zero ulit. Pag pinrottle mo yan, bibinis nga lang pero i-manual na lang natin. Yan. So pag minamanual mo siyang ikutin, yung gulong ikutin mo, huwag mo natatanggalin to sa e-bike mo. Paiba-iba dapat yan. So ibig sabihin, ayos ang motor. Okay, may isa pa tayong method na kahit naka-off yung e-bike. Gagamit tayo nitong e-bike tester, motor and controller tester, specific for e-bike. So ganito siya, may nakalagay siya ng mga LED dyan, iilaw yan alternate. Para masabing ayos yung motor, dapat alternate. Pag may hindi umilaw o kaya steady yung ilaw, ibig sabihin sira yung hall sensor. So ang gagawin mo, tatanggalin mo to, itong socket na papunta sa motor. Yan. Tapos motor, yung nakasulat dito motor, ito yun. Kunin mo siya, tapos mamaya mo ipa-power. Sabit mo dito, power.
Nakita nyo, may nakatatlong ilaw na. Ito naman, indicator yan na ibig sabihin, sinuplayan niya ng 5 volts muna initial yung motor, no? Ito na yung naging controller sa ngayon. So, may standby tayong dalawa. Dapat mag-alternate yan. Pag may naiwan dyan o hindi umilaw, sira. Kailangan alternate, iilaw yan. Pag inikot natin to, so ikot ko ha. O alam ko, nakikita nyo pero paiba-iba yan. Wait lang. So, lapit ko na lang natin. Yan. So, mag-iiba-iba to. Mag-iiba-iba yan. Pag inikot natin to, so tingnan natin. Yan, yan ang wala tandaan na okay ang hall sensor mo doon sa loob. Okay. So pag alternate umiilaw, ibig sabihin ang motor mo goods. Mga ka-e-bike, maraming salamat sa panonood nyo. Ngayon, alam niyo na kung paano masasabi natin na ayos o sira ang isang motor ng e-bike. Alam niyo na kung paano i-diagnose. Basta meron kayong mga sapat na kagamitan, no, instruments para malaman kung sira. Hindi kasi pwedeng hulaan ang sira ng isang e-bike at wala kang tester. No? Sana maraming kinukunan hanggang sa susunod na episode natin. Maraming salamat sa inyo, lahat ng followers and subscribers natin. At sana patuloy yung suporta ng ating channel, no? Lahat ng tutorial natin tinuturo, sana marami pa kayong matutunan. So, yun lang. God bless sa inyo lahat. Please subscribe to my channel. And maraming salamat.